Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. EDSA rebuild, kasaldo na sa Hunyo. Tuloy na sa Hunyo ang planong malawakang rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sa kanilang pulong kasama ang Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority, natukoy na sisimulan ang EDSA rebuild sa kalagitnaan ng Hunyo. Aniya, ito ang klarong ehemplo ng Build Better More ng Administrasyong Marcos Jr. Sa susunod na linggo, iaanunsyo na aniya nila ang magiging susunod na hakbang sa proyekto, kasama na ang ilalatag na traffic rerouting. Muli namang humingi ng pangunawa sa publiko ang kalihim dahil sa inaasahang epekto ng EDSA rebuild sa trapiko. Ayon sa kanya, mahirap man ito at may perwisyo sa mga motorista, malaking ginhawa naman ito sa publiko sa oras na matapos. Ang DPWH nagsabi na ang target date ng umpisa, dahil nga napakaraming mga kailangan ayusin at paghandaan, ang target date ay middle of June. Middle of June. Wala pang exact date, pero middle of June ang target date. Kailangan simulan na yan, kasi nga, sabi nga ng Pangulo, 45 years na ba bago talagang inayos ang EDSA. Kaya nga, ang tatawagin na nga namin dito, hindi na nga EDSA rehab EDSA rebuild na. Kasi build better more na ito Ito talaga ang isa sa mga pinakaklarong ehemplo ng build better more. Dahil alam naman natin, ang dating pinagkaulan, pachi-pache, reblock, rehab. Ito hindi to rehab. Rebuild na talaga to ng EDSA. Total rebuild. Babaguhin na natin ang EDSA. Mahirap siya pag ginagawa, pagpa-traffic, may perwisyo, pero pag natapos ito, talagang napakalaking ginawa nito para sa mga kababayan. Samantala, panibagong oil price hike, epektibo ngayong araw. Matapos ang 2 linggong bawas presyo, ay magkakasabay naman ngayon ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo ng kanilang produktong petrolyo. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipatupad ang 1 peso and 20 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang mayroong 1 peso and 70 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng diesel, at ang kerosene ay mayroon ding 1 peso and 20 centavos na dagdag presyo sa kada litro. Sinabi ni Assistant Director of the Oil Industry Management Bureau Rodele Romero, na ang dahilan ng nasabing taas presyo ay dahil sa nagaganap na geopolitical tensions. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.